Conrad? Nakapan ni Miraya ang tapat ng kanyang dibdib nang bigla na lamang siyang makaramdam ng kakaibang kaba. Si Conrad kaagad ang naisip niya. Hinawakan niya ang suot. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon at sigurado siyang nagkukumahog na ito ngayon sa opisina. Naagaw na masiglang boses ni Mami Liana ang atensyon niya. Simula kaninang dumating sila sa sikat na cake shop, ay hindi na matigil ang mga pamumunam ng biyanan sa iba't ibang sample flavor ng cakes para sa wedding reception. Napapangiti na lamang si Miraya habang pinakikinggan si Mami Liana. Sa kabila ng hard wedding planner, ini-insist nito na personal na mamili ng wedding cake. Si Mami Liana at ang salita nito, "I want to accord you the best wedding in any bride could ever wish for." Magmula sa wedding gown, reception food, lahat ay metikulosong pinaghahandaan nito. Malayong malayo sa naunang kasal nila ni Conrad. Spoiled bride nga ang tawag ni Hana sa kanya. Noong nakaraang linggo lang ay nasa Manila ito kasama si Mel para sa gown fitting na mga ito. Si Hana ang magiging maid of honor niya. Parehong bridesmaid naman si Mel at si Kali. Tikman mo itong red velvet, iha. Kinapa niya ang dessert fork at kumudlit sa cake na inilapit sa kanya ni Mami Liana. Sumubo siya ng kaunti roon. Masarap ang lasa. Tama lang ang tamis. Kahit ang ibang flavor ay masasarap din. We can make some alteration depende sa ipapabago o ipapadagdag ninyo. Base sa description ng baker, maganda ang kalalabasan ng kabuuan ng multi-layer cake. Unique ang flavor kada layer nito. Nakakamangha ang chef na ito. Exclusive ito sa mga bulag na kagaya niya. Ang scrapbook na hawak niya kanina ay nakasulat. Iyon nga lang, masasabi niyang nasa perpektong lugar sila. I have nothing more to add. Masarap naman ang lahat ng flavor. Basta ba kailangan mabigyan ng emphasize lang ang favorite flower ko. The sunflower, yes. Siya ang pinaka-centerpiece of the 10-foot wedding cake. The flower will surely stand out and will create a beautiful contrast against the pearly white icing. Of course, may maliliit na navy blue details bilang iyon ang isa sa mga motif ng kasal. I've seen the Max design, iha, and it's absolutely gorgeous. Sinabayan ng pagpitik ng daliri ni Mami Liana ang sinasabi nito. Mukhang mas excited pa ang biyanan sa kanya. Ikid heart, Mami Liana giggled easily for some simple reason. Naaalala niya kung paanong namimilog ang mga mata nito dati kapag natutuwa. Nakakatuwa na ito ang kasakasama niya sa ngayon. Patapos na ang lahat ng may tumawag dito. I need to take this, iha. Lalabas lang ako sandali at pawala-wala ang signal dito sa loob. Sige po, Mami. Habang naiwan sa mesa, inalis niya ang sarili sa pakikinig sa bawat ingay sa paligid. May mga nag-uusap na staff, may tunog ng binubuksang pintuan. Kumakalimbang pa sa tingin niya ay ang metal door crime. Kung si Hana nga ang kasama niya ngayon, malamang na maluluha ito sa ganda ng mga nakadisplay na pastries at istante ayon kay Mami Liana. Lola, babalik ako saglit, okay? Sweet na boses na tantiya niya ay teenager na kapapasok lang sa shop. Parang anghel na naglalambing sa tinawag nitong lola. Huwag ka masyadong magtagal. Siguro darating na yung lolo mo, okay? Boses babae na siguradong ang tinatawag na lola. Alright, lola. Sana. Ganito rin kaganda ang magiging relasyon ng mga anak niya sa mga matatandang Lagdameo. Paglaki ng mga ito, sigurado naman siya. Good morning, ma'am. Is there any particular cake design you are looking for? Well, actually, I am just looking around for your cake's display. I'll see if may mapupusuan ako. Base sa usapan, inabutan ito ng staff ng scrapbook.
The woman was polite enough to say thank you. Ewan ba niya kung bakit pero naaaliw siyang makinig. Klase ang boses nito. A bit formal and somewhat authoritative. Pero may mga hint ng lambing. Kung ito ang professor, tiyak na makikinig siyang mabuti. Nakakatawa siya at nagawa pa talaga niyang pag-aralan ang quality ng boses nito. You can take a seat muna ma'am para mas makapili kayo. Alok naman ng staff. Thank you. Ilang sandali lang ay may mga yabag siyang naririnig na papalapit sa gawin niya. May tunog ng hinihilang bangko, kasunod niyon ay ang pagdapo sa ilong niya ng kaaya-ayang amoy. It was the smell of an expensive perfume, just like Mami Liana. Would you like to ask for anything else, ma'am? Coffee, tea, or maybe? Magaling na humindi naman ang babae. The woman's now seated on the next table. Malapit lang sa kanya. Kung nakakakita siguro siya, malamang na natukso siyang titigan nito. Lumingon nga siya at napaka-usyusyarang bulag niya. Napapailing na binawi niya ang madilim na paningin at ibinalik sa kung saan man siya nakaharap kanina. Sa ginawa niyang paggalaw ay aksidente niyang nasagi ang platong may laman pang cake. Nahulog iyon sa sahig at lumikha ng malakas na tunog ang pagkabasag ng plato. Sa gulat niya ay pabigla siyang napatayo. Napahawak siya sa mesa ngunit bigla na lang siyang nawala ng balanse. Muntikan pa siyang matumba nang gumalaw ang circular pedestal na table. Mabuti na lang at may agarang umagapay sa kanya. Are you alright? Boses iyon ng babae. May mainit na palad na lumapat sa kanyang likuran. Natigilan naman siya sa hawak ng babae. Tila kasi nanunuot sa kanyang kaluluwa. Katulad ng boses nito, may kakaiba sa boses. Parang may puwersa na nagugulo ang puso niya. Unang beses na ganito kung mag-react ang buong sistema niya. It was something new and scary at the same time. Miss? Napalunok siya ng ilang ulit bago nasagot ang tanong nito. I'm fine. Nahiwaga ang naitulak pa niya ang babae at nabawi ang brasong nahawakan nito. Tumindi naman ang kakaibang kilabot na naglalakbay patungo sa puso niya mula sa kamay nito. Her heart was racing even faster. Nahihirapan siyang pigilan. Napahawak siya sa kanyang dibdib na parabang kaya niyang sawatain ang ganoong kabilis na tibok nito. May kasama ka ba? May nababanaag siyang concern sa boses nito. Malamang dahil nakita nitong bulag siya. Ang concern nito, gumulo pang lalo sa kanyang kaibuturan. Ang nanay ko, she said in a low voice. Napalingon naman in tingin siya kung nasaan ang pintuan, and suddenly, she seemed helpless. Para siyang bata na iniwan pansamantala at hinihintay balikan ng ina. She was silent praying na bumalik na nga si Mami Liana, ngunit sa halip, ang staff na umistima sa kanila kanina ang lumapit sa kanila. Pwede mo ba akong ihatid sa kung nasaan man ang kasama ko kanina? May gumagaralgal siya sa boses. Her whole system was disrupted, parang may bagyo sa loob, sa kaloob-looban nito. At ang hirap na bigyan ng justification. Kanina lang ay nainganyo siyang makita ang mukha ng babaeng lumapit sa kanya. Pero ngayon tila may bumubulong sa kanya na iwasan ito. Please, untag niya sa staff. Of course. Inalalayan siya ng staff na makalabas ng shop. Habang nagmamadaling humakbang ay hindi mangangat-ngat sa utak niya ang pakiramdam na may mga matang nakasunod sa kanya. Bumukas ang main entrance. Narinig niya ang pag-iingay ng metal na nakasabit sa itaas. May kung sino siyang nakasalubong, kaya napahinto muna sila, nakakainis. Excuse me po, ang boses ng apo ng babae. Bakit pati iyon ay mistulang kilala niya na? Everything was just surreal. Lola, thanks God. Nakita ko rin ang earrings na natanggal sa tainga ko. Mabuti na lang at nasa kotse lang pala. Kung hindi ay mapipingot talaga ako ni Mama. Alam mo naman si Mama, ang kuripot pa rin.
Iyon ang huling pangungusap na narinig niya bago sila tuluyang lumabas at nabibinging muli na anumang ingay na nagmumula sa loob. Iha, hinintay mo na lang sana ako sa loob. I'm so sorry. Ito a while bago natapos ang pag-uusap namin ng caller ko. Pinigil niyang ngumiti. Nagpasalamat siya sa staff at hinarap ang biyanan. Pwede na ba tayong umuwi, Mami? Sumama lang kasi ang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya. Masyadong napapahigpit ang hawak niya sa kamay ni Mami Liana. Habang daan ay naging tahimik siya. Sinikap niya na lang nasabayan ang enerhiya ng biyanan. Maging na makarating sa bahay ay naging limitado ang pagsasalita niya. Blessing in disguise na nasa school pa rin si Jacob at kanya ang buong silid para doon ilabas ang lahat ng hindi niya kayang ilabas sa harap ng ibang tao. Ano man ang sasabihin niya, that a certain woman, a stranger, did make her feel uneasy and ano nga ba? Bakit ganoon? Naguguluhan siya. Nangangapa siya, lumapit sa kama at nahiga roon. Malamig ang silid dala ng mababang temperatura ng aircon, ngunit ang panlalamig na nararamdaman sa ngayon, hindi niya matanggap na may kinalaman ang babaeng iyon. Kung sino ka man, ginugulo mo ang isip ko. Hinila niya ang kumot at kinumutan ng sarili. Namamaluktot siya sa higaan. Nakatulugan niya ang mga bumabagabag sa kanyang isipan. Naalimpungatan na lang siya nang may mga bisig na yumakap sa kanya mula sa likuran. Lumukob kaagad ang pamilyar na sentang asawa. In just a matter of seconds, nasa tabi na niya ito at yakap siya na mahigpit sa matitipuno nitong braso. Hi. Bati niya na isiniksik ang sarili rito. Ang aga mo namang umuwi. I missed you. Masama raw ang pakiramdam mo. Hinalikan siya nito sa pisngi. Base sa pagtama ng mainit na hininga nito sa kanyang pisngi, nakatunghay ang asawa sa kanya. Napagod lang siguro, mainit kasi kanina sa labas. Ang anak natin. Na kay Mami, hindi ko na muna pinaakyat para mas makapagpahinga ka. Gusto mo ba ng gatas, tsaa, prutas? Umiling siya sa tanong ng asawa. Mas gusto lang niyang katabi ang asawa. Madikit lang ito sa katawan niya. At maramdaman ang init nito, panatag na ulit ang damdamin niya. May gumugulo ba sa utak mo? Pumihit siya at humarap sa asawa. Kinapan niya ang pisngi nito at hinaplos. Tabihan mo lang ako, na-miss lang talaga kita. Umikot ang mga sandali at nanatili sila sa ganong ayos. Magkayakap ng sakto lang sa higpit. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Katunayan ang ingay lang na maririnig sa paligid ay ang marahang tunog ng aircon, ang tibok ng puso nito at ang mga hininga nila na tila nagduduelo. Habang yakap ito, hindi niya maiwasang haplusin ang malambot na texture ng suot nitong polo. It felt good to the touch. I saw someone. All of a sudden, nagsalita ang katabi. Sino? My father. Unang beses na binanggit nito ang tatay nito. She could tell that Conrad was bothered. Hindi lang siya ang may naguguluhang damdamin. Gusto mo ba siyang makausap? I don't know. Alam niyang mabigat ang damdamin ng asawa niya rito. Ikaw, ayaw mo bang hanapin ang nanay mo? Kibit-balikat lang ang naging tugon niya. Ano ba ang gusto niyang malaman tungkol sa babaeng nagduwal sa kanya? Nakakatakot ang maaari niyang matuklasan kung sakasakali man. Pumasok na naman sa isip niya ang ipinipintang imahe ng babae kanina. May nangyari kanina. Gumalaw ang ulo nito at humiwalay sa kanya. He was staring straight into her face, kung sana nakikita nito ng tuwid sa mga mata niya, pero kaya niya namang ipaabot ang simpatya at pagdamay. She was a woman who made me feel different. How? Kinuha niya ang palad nito at inilapat sa kanyang dibdib. Kagaya kung paano mo pinatitibok ang puso ko ng malakas kapag kasama kita. And do you think she was related to you? Coincidence lang siguro. Conrad let out a heavy sigh
and held her closer. Sumaludo sa kama habang mumunting galaw nila. Alam mo ba ang iniisip ko, Mira? What? Maybe we were meant to find each other. Maybe. The stars were aligned for the two of us when we were born. Pareho tayong may problemadong magulang. Habang lumalalim ang pinag-uusapan nila, magkahawak kamay sila. Hinawakan ni Conrad ang kamay niya at pinaglaro ang mga daliri nila sa ere. Sa higpit niyon, alam niyang hindi niya madaling mababawi kung sakali man. May kulang man sa mga pagkatao natin. At pupunan natin ang kakulangang iyon ng pagmamahala natin. Kapit tayo sa isa't isa. Singhigpit ng pagkakahawak nating ito. She couldn't agree more. Every step of the way, Conrad. Every step of the way, babe. That night, malalim ang naging pag-uusap nila. Pinag-usapan nila ang tatay ni Conrad at ang tungkol sa mga konkretong plano nito sa hinaharap nila. They talk about random things and didn't realize how lucky she was. As a woman, as a wife, and as a mother. A mother. Silkod ng kanyang utak ang isang mahalagang tanong. Gusto ba niyang makilala ang mga magulang niya? Ayaw niya. May Mami Liana na siya. Pero kapag hinahawakan niya ang parte ng braso niya kung saan lumalapat ang palad ng babaeng iyon, may kung anong nabubuhay na kaguluhan sa kanyang kaibuturan. The next morning she woke up a bit okay. Malalim ang naging tulog niya at hindi niya namalayang umalis na pala ang asawa niya. As usual, ipinaghahanda si Conrad ng agahan. Breakfast in bed to be exact. Napapangiti niyang kinapa ang tangkay ng bulaklak sa isang bahagi ng tray. Magana niyang kinakain ang inahanda nitong kasalo ang anak nila. Her day went as usual. Conrad couldn't make it for lunch, kaya silang dalawa lang ni Mami Liana ang naghatid kay Jacob. Umalis pa si Mami Liana maya-maya. Sa kawalan na magagawa niya bandang hapon, ay inaaliw na lang niya ang sarili sa pagdidilig ng mga halaman. Kasama naman niya ang isang katulong bilang guide niya. Ilang saglit pa ay tumunog naman ang phone niya. Kaagad na puminta ang ngiti sa mga labi niya. Wala namang ibang tatawag sa kanya maliban sa asawa. Hi babe. Sumipa kaagad ang puso niya oras na marinig ang boses nito sa kabilang linya. Hindi ka ba busy? Masiglang bungad niya sa asawa. Pinatay niya ang hose at inabot iyon sa katulong at nangangapang naupo sa bench na nasa malapit lang. We're about to start the meeting. Isa sa mga bagay na inappreciate niya sa asawa. Lagi nitong ipinapaalam ang whereabouts nito. Okay na ba ang pakiramdam mo? Mabuti na. Bakit nga pala hindi mo ako ginising kanina ha? Angil niya kaagad sa asawa. Ayokong gisingin ng isang anghel na katulad mo. May mga gabing natatagpuan niya itong gising at nakatitig lang sa kanya. Madalas nitong sabihin na nabubusog ang puso nito kapag nakikitang payapa siya natutulog sa tabi nito. May gusto ka bang kainin mamaya? Ipapasabi ko. Na, ako na ang dapat bumawi. Mamaya I'll prepare us to dinner. Lumabog naman ang ngiti niya rito. Nakagat niya ang kanyang labi. Heto na naman ang kakaibang kilig. Wala akong pambayad sa iyo ha. CEO pa talaga ang nagluluto. Narinig naman niya ang malakas na halakak nito. Pero maniningil ako sa gabi. And that's it. Gabi-gabi. Nasa mood siya ngayon na makipaglokohan sa asawa. Tila bumagal ang paghinga ng asawa. Niya mula sa kabilang linya. May mga mumunting kaluskos. Marahil nagbago na ito ng pwesto. I swear, I can get back to you right this moment at iiwanan ko ang trabaho ko and make love to you until the sun shines again tomorrow. May diin ang bawat boses ng asawa at tila nagtitimpi ito. Then, I dare you. Sa pabulong na boses ay panghahamon niya. May narinig siyang tumikim sa kabilang linya. Sir, the meeting is about to begin. Malutong siyang natawa ng tila batang umangal naman si Conrad dahil sa pang-istorbo ng assistant nito.
Tahasan na ngang nahuli na nakikipaglandian sa kanya pero parang wala man lang bahid na pag-alala sa parte nito. To the end his agony, she turned off the call. Itinuloy niya ang ginagawa. Nalito at nagbihis ng presentable. Ayaw niyang nagmumukhang basahan sa mga mata ng asawa niya. Matapos niyon itinuon niya ang buong oras kay Lolo Alvaro. Nasa kasarapan sila ng pagkukwentuhan ni Lolo Alvaro nang kumatok naman ang katulong. "Ma'am, may bisita po kayo." "Ako?" Maang na tanong niya sa katulong. Nagpaalam siya sa matanda at sumama na sa maid. Nasa sala raw ang panauhin niya. "Sino ba naghahanap?" "I am." Malabo ang maid na katabi niya ang sumagot sa tanong. Iba ang tembre ng boses na naririnig niya. "It's been so long. How are you, Mrs. Alvarez?" Saglit siyang natigilan sa naboses nito. Kilala niya ang boses na iyon. How could you ever forget kung ito ang ilan sa mga boses na pinakahuli niyang narinig bago siya nabangga noon? "Anong ginagawa mo sa pamamahay namin?" Buong kalmante niyang tanong. Ayaw niyang ipakitang naaapektuhan siya sa presensya nito. Tama lang din na umasta siyang matapang. Siya lang naman ang asawa ni Conrad. Siya ang nagmamay-ari sa asawa niya. On top of that, ito ang dahilan ng aksidente niya. "Can't I pay you a visit here?" Mayabang na takong sa sahig niya. "This house has been a home for me. Madalas akong dalhin dito ni Conrad. We used to spend many nights together alone." This woman was getting into her nerves. Kung hahayaan niya, mawawala ang pagtitimpi niya. Magiging walang modo siyang kagaya nito. Mahirap man ang kinalakihan, may tama naman siyang asal. At anong ibig sabihin nito, Olga? Huminto ang mga yabag. Tingin niya ay ilang hakbang na lang ito mula sa kanya. This woman cannot be trusted. A woman of this caliber may sometimes lose himself. Kaya inihanda niya ang sarili. Nakabola na ang kanyang kamaukong sa kasakaliman. "Conrad and I saw each other yesterday." Lumiyo naman ang utak niya sa sinabi nito. Mahaba ang pag-uusap nila ng asawa kagabi, pero hindi nito nabanggit si Olga at ang pagtatagpo na sinasabi ng babae. "Of course, he wouldn't tell you." Nang uuyam ang boses nito. Pinoprovoke siya nito. "Do you really think Conrad is true to his words?" Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang galit niya kay Olga. Pero sa pagkakataong ito, iba ang mas nangingibabaw sa kanya. Mas naaawa siya kaysa sa nagagalit sa babaeng ito. This woman was desperate. Dumayo pa talaga ito rito. Totoong tinakasan na ito ng hiya sa katawan. No doubt, nakahanda siyang pakasalan ako. Saan mang simbahan anumang oras. Olga caused under her breath. Mabuti na lang at nakakahiya sa mga katulong ang lumalabas na mura sa bibig nito. "I know Conrad inside and out. Kapag nagsawa na siya sa'yo at napagod sa kapansanan mo, it would only be matter of time for him to dump you again. Sa akin pa rin siya babalik." True enough, naapektuhan siya sa mga sinabi nito. Sino bang babae ang hindi, but that was Olga. Ang baliw na kausap niya. None of her words would ever matter. None of her words could ever hurt her again. This time, she needed to stand her ground. "I had been through hell, Olga. Inaakala mo bang may kahit anong salita pang nagmumula sa'yo ang magpapabago sa pagmamahal ko kay Conrad? Mahal ako ng asawa ko." May diin ang pangungusap niya. Gusto niyang ipaunawa sa babae ang kabaliwan nito. "Paano ka nakakasiguro?" "I can feel in his kisses, in his embrace. Walang gabing hindi niya ipinadadama sa akin ang pagmamahal niya. We heated our bed passionately every night.
where you are left alone and lonely. Gabi-gabi ko siyang kasama at dama ang init niya. How is that for starter? Gusto mo bang dagdagan ko pa? Natamimi naman si Olga. Malamang ay hindi nito inaasahan ang vulgarity sa mga sinabi niya. Hindi napaghandaan ang tapang na lumalabas sa kanya ngayon. Asawa siya. Hindi siya dapat nagpapatalo. Dapat noon pa man. Ganito na niya ipinaglaban ang asawa niya. You're fool. She could smell defeat about Olga. Was too proud to back down. Pero bakit sa kabila ng lahat ng ginawa ng babaeng ito, ay nanatili pa ring nakabaon sa puso niya ang imahe ng babae at mabait na kulihala na una niyang nakilala noon sa university. Humakbang siya 2 beses palapit sa babae at hinuli ang kamay ni Olga. Caught off guard sa ginawa niya, nawalan ito ng pagkakataong palisin ang kamay niya. Hinigpitan niya ang hawak doon. Babae sa babae. Tigilan mo na ang asawa ko. Pabayaan mo nang mabuo ang pamilya namin na minsan mo nang sinira. Nanigas ang braso nito at sinubukang bawiin ang kamay. Pero mahigpit niya itong napigilan. May gusto pa siyang sabihin. Marami. In fact, kulang ang 1 oras. Noong nasa college tayo, tinitingala kita, Olga. You were the one of those whom I adored the most. You were funny, mabait, palangiti, a straight, a student. You are the envy of every girls. May malungkot na ngiti na sumilay sa mga labi niya. It was just too sad that you allowed yourself to stoop down the slope. Hindi man nakakakita pero sa abot ng kanyang makakaya, sinikap niyang magtama ang mga mata nila ng babae. She wanted to put some sense into her nerd. You are more than this, Olga. Hindi mo kailangang isiksik ang sarili mo kay Conrad. May iba pang lalaki na nakahandang magmahal sa'yo. It took sometimes for Olga to respond. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sa kinatatayuan ko. If you were in my shoes, baka maunawaan mo rin ako. Bumangon sa puso niya ang tila hinagpis sa boses nito. Dama niyang bigla sa babae. She used to be the one hurting in the corner. Ganitong-ganito ang sakit na nararamdaman niya noon. Anong ginagawa ng babaeng to rito? Umeeko ang boses ni Mami Liana sa buong kabahayan. Siya man ay napabitaw sa kamay ni Olga nang marinig ang galit na boses ni Mami Liana. Talaga bang hindi ka nagtanda? May mga yabag na papalapit sa kanila. Mabibilis. Parang naaamoy na niya ang galit ni Mami Liana. Yaya, dalhin niyo muna sa itaas si Jacob. Parang kidlat ang sumunod na nangyari. Sigurado siyang pisngi ni Olga ang lumagapak. Ang bagay na hindi niya nagawa. Si Mami Liana ang tumapos. Get out of this house! Tita, that's enough. Boses ng babae iyon na nagmumula sa kung saan. It was Kali. Halatang pinipigilan nito si Mami Liana. Sa napipintong pagsabog, matinding komosyon ang sumunod. Mami Liana lost control. Kahit anong pigil nila ni Kali, napahinto lang ito nang kapwa nila pigilan ni Kali. Tama na, Mami. Nakikiusap na pigil niya sa biyanan. Mahigpit niya itong niyakap sa baywang. Ramdam niya ang patuloy na pagwawala nito. No! Kulang pa ang isang sampal para sa babaeng yan. Guard! Take this woman outside. I just want to talk, Conrad. Tita. Bakit kailangan manuot sa puso niya ang hinanakit sa mahinahong boses at hikbi ni Olga? Totoo nga ang kasabihan. It would take for a woman to feel another woman's pain and agony. Hindi ka na nahiya? Tama na, Mami. Binalingan niya si Mami Liana. Olga, please, Olga. Umalis ka na, please. Pilit niyang hinahagod ang nagtataas. Babang likod naman ni Mami Liana. Ate Olga, umalis na kayo.
Sa tingin niya ay pilit na inilalayo ni Kali ang babae. Bahagyang humina naman ang boses ng dalawa. I can handle myself, Kali. There was a momentary silence. Patuloy sa paghinga ng malalim si Mami Liana habang sumisinghot naman si Olga. Hindi ninyo na ako kailangang ipakaladkad pa. I know my way out. Don't ever bother Miraya and Conrad again, or else I will be forced to use drastic measures against you. Hindi ako mangingiming gawin yun just to protect my family.